Sa umaga ng ika-27 Abril, taong 1521, sumiklab ang matinding labanan sa baybay ng Mactan, isang isla sa Pilipinas. Nagtapos sa pananaig laban sa kampanya ng mga Espanyol sa pamumuno ni Magellan na hinahangad sakupin ang Pilipinas. Sa loob ng 40 taon, ang mga Espanyol ay hindi kailanman naglakas loob na lusubin ulit ang Pilipinas. Sa panahon na ito, ang pinuno ng isla ay isang taong naalala sa kasaysayan. Siya ang isang sultan na Muslim na si Lapu-Lapu. Yung palalatandaan ay ang dignidad. Habang si Zola, isa pang prinsipe ng Pilipinas, ay sumang-ayon na bayaran ang hindi makatarungang pagkahari na sinubukang ipataw ng Espanya sa Pilipinas upang panatilihin ang mga pagmamay-ari nito. Iwinagayway ni Lapu-Lapu ang watawat ng kalayaan at tumangging maging alipin sa kanyang sariling bayan. Nag-ipon siya ng 1,500 mula sa kanyang kababayan at pagsapit ng bukang Liwayway ay sinalakay ang mga barko sa imposibleng misyon. Binubuo ito ng 30 mga barko na puno ng mga kawal ng Espanya na may daladalang malalakas na armas na wala pang ibang nagmamayari ng katulad nito sa mga panahong yaon. Salamat sa matapang na leader na si Lapu-Lapu at sa kanyang mga sundalo na pilitang tumakas at iwanan ng mga sundalong Espanyol ang Pilipinas. Hindi nakakapagtaka na makita mo ang kanyang larawan ngayon sa logo ng Pulisya ng Pilipinas at sa Bureau of Fire Protection, tulad ng lahat ng leader ng mga Muslim. Si Lapu-Lapu ay naniniwala sa mga salita ng Allah. وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا. Ang kasaysayan ng Islam ay mayaman sa mga pinuno mula sa lahat ng mga kalagayan ng buhay. Sila ay nabibilang sa lahat ng lahi. Pinamumunuan nila ang kanilang mga tao tungo sa mga dakilang tagumpay na ito'y maaring hindi batid ng kanilang mga apo sa panahon ngayon. Ang kanilang pinagkukunan ng inspirasyon ay nananatiling iningatan